Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, matapos ang aking pagpuri sa Allah at sa pagsalawat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako po ay nagpapasalamat kay Allah na binigyan tayo ng magandang chance, panahon na masimulan natin itong pagre-record tungkol sa aklat na Ar-Rahiq Al-Maktum, na ang aklat na ito ay ang pagsasaliksik sa talambuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sumakanya ang kapayapaan. At ang aklat na ito ay isinulat ng ating Sheikh na si Sheikh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, na kapatid na nanggagaling sa India o isang Indiano, at ito naman ay isinalin sa Pilipino o Tagalog ng ating kapatid na si Sheikh Abu Abdul Bari Abdurrahim bin Abdurrahman Luma. So, inshallah, sisimulan natin ang sa salita ng may akda na ang sabi niya, ang pagpupuri ay kay Allah na nagpadala sa sugo niya sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng gabay at tunay na relihiyon upang ilantad ito sa lahat ng pananampalataya at inilagay siyang saksi, tagapagbalita at tagapagbigay babala at tagapag-anyaya tungo kay Allah sa kapahintulutan niya. Magsisilbing maliwanag na tanglaw at inilagay siyang mabuting huwaran sa sinumang naghahangad kay Allah at sa kabilang buhay. Umaalala kay Allah ng maramihan. O Allah, ingatan mo po at pangalagaan at biyayaan siya at ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kasamahan at ang sinumang sumunod sa kanila sa kabutihan hanggang sa araw ng paghuhukom, at pag-apawin mo po sa kanila ang batis ng iyong awa at pagkalugod. Tunay na nagbigay sa akin ng malaking kaligayahan at katuwaan na ang samahang pandaigdigan ng mga Muslim World League ay nagsagawa ng kauna-unahang pagtitipon tungkol sa As-Sira An-Nabawiyya, talambuhay ng propeta, sumakanya ang kapayapaan, na ginanap sa Pakistan noong buwan ng Rabiul Awwal, taong 1396 ng Hijra o sa taong 1975. Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pandaigdigang paligsahan upang magsulat ng libro na maglalahad ng talambuhay ng propeta, sumakanya ang kapayapaan, bilang pagbibigay sigla at sigasig sa mga manunulat at upang iayos ang pangkaisipan nilang pagsusumikap. At tunay na nakikita ko na ang gawaing ito ay may malaking kahalagahan na maaaring hindi masaklawan ng pagpapaliwanag, sapagkat ang talambuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ang pamilya ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala at pangangalaga ni Allah. Kung papansinin natin ito sa pamamagitan ng masusing pag-aaral, ito ang nag-iisang bukal na dito umaapaw ang mga bukal ng pandaigdigang pamumuhay Islamiko at ang kaligayahan ng lipunan ng mga tao. Ang tunay na kabilang sa kaligayahan at mabuting nakamit ko ay tunay na nakilahok ako sa mabiyayang paligsahan na iyon. Subalit, nasaan ako upang magbigay ng liwanag sa buhay ng pinakapinuno ng mga nauna at ng mga nahuli, sallallahu alaihi wasallam. Sa halip, ako ay isang tao lamang na nakikita sa sarili niya ang lahat ng kaligayahan at tagumpay sa pamamagitan ng paghiram ng liwanag mula sa liwanag niya. Nang sa gayon ay hindi siya bumagsak sa kadiliman. Sa halip ay mabuhay siya na siya ay nasa loob ng sambayanan niya, at mamamatay siya na siya ay nasa loob ng sambayanan niya, at nang patawarin siya ni Allah sa mga kasalanan niya sa pamamagitan niya.
at maiksing pananalita na nakikita kong ilahad bilang bahagi ng aking pamamaraan na salathalain kong ito. Tunay na ako bago ko simulan ang pagsusulat sa salathalaing ito ay nakita ko na ilagay ito sa katamtamang sukat. Upang layuan ang anumang kahabaan sa nakapapagod at ang kaiklian na wala namang laman. Subalit, marami akong nakitang mga salungatan at di magkakatugmang mga opinyon mula sa mga iba't iba na pinagmulan tungkol sa pagkakasunod-sunod na mga pangyayari o pagbibigay detalye sa mga bahabahagi. Kaya't sa mga katulad na naging kaganapan ay tumayo ako upang magsaliksik ng malalim upang mabuo ito. At iniikot ko ang pagtingin sa paligid ng sangay ng aking pagsasaliksik. Pagkatapos ay pinagtibay ko upang maging matatag ang aking lathalain ang mga bagay na mas pinapanigang tama matapos ang pagsasaliksik. Subalit, iniingatan ko na magbanggit ng mga katibayan at mga batayan upang iyon ay magdudulot ng kahabaan na hindi naman kinakailangan. Oo, maaaring nagbigay ako ng mga batayan sa pangamba kong baka magulat ang mga babasa ng lathalain o sa pagkakataong nakita ko na ang karamihan sa mga manunulat ay nagtungo sa isyu na pinagsasalungatan. O Allah, itakda mo po sa akin ang kabutihan sa mundo at sa kabilang buhay. Tunay na ikaw ang pinakamapagpatawad, ang pinakamapagmahal na nagmamayari ng maluwalhating trono. Isinulat ito sa nung Biyernes na 24 ng Rajab sa taong 1396 Hijra sa Islamic calendar. So, hanggang dito na lang muna ang ating pagbabasa sa katapusan ng salita ng may akda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.